morning po sa ating lahat mga ma'am sir. Ayan, dito tayo sa bayan po namin, bayan ng Balonga, Pangasinan. Meron akong sinisilip dito along Barangay Road. 26 meters wide yung frontage niya. Ayan po. So nakabakod na po yung property. Dating baboyan po ito, pero ngayon wala nang baboy, pero pwede pong i-resume. Pwede pang magbaboy dito. Ayan, may kuryente po tayo dyan. May kuryente po ito. Saka may deep well na lang ginagamit sa papaligot ng baboy. Ito po yung frontage niya. Nakagit na rin po ito. May mga puno ng santol. Mangga. 4 na mangga. 3. May fruit bearing trees na po siya. Yung gate, hindi po natin mapasok, pero nagpaalam tayo na papasok tayo. Kaya tumawag tayo sa seller. Hanggang dyan po yung yung boundary. Pasukin po natin. May mga kambing pang cyclone po yung kanyang bakod. Ayan po yung kanyang baboyan. Ito po yung kanyang lagayan ng mga pagkain ng baboy. May kuryente po. Kubo. Kasama na rin po sa bintahan. Ganda po itong kubo nila. Bahay dati ng caretaker niya. Ng mga baboy. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po na na stall ng baboy. Gaya ng biik. Yan, dati nilagayan po niya yung mga inahin. Binenta naman na niya yung Ayan po yung deep well niya. Yung kanyang ginagamit sa pagpapainom ng So, konting ayos na lang po ito. Pwede pong i-repair. Ayan po. May kuryente, tubig. May fruit bearing trees. Back to back road po ito Puntahan po natin sa likod para makita nyo rin po sa likod. May sukat po pala ito na 4,067 square meter. Almost kalahati. Ito tinatamnan niya dati ng ng palay tsaka mais. Pero ngayon, pinaglagyan po ng kambing. Ganda po gawing farm. So, sa mahilig po mag-farming dyan, magtanim ng mga gulay-gulay, mag-alaga ng mga manok, kambing, baka, pwede dito. Wala pong masyadong kapitbahay pa rito kasi lahat po dito nag-aalaga ng baboy sa part na to. So from town proper, mga 3 to 4 kilometers siya sa bayan po namin. Sa Teplex, mga 10 to 15 minutes nandito ka na po. Meron pa palang dito, berries, blackberries. Ayan, pwede pong maggulay, mais sa lugar na po ito. Maganda po ang style po ng lupa dito. Siya. So, mga ganyan po. Ang style ng lupa nila. May tanim po na mga mangga to. From Manila, 2 hours and 30 minutes nandito ka na. Mag-exist lang po siguro sa traffic ng konti. So, frontage nito 26, sa likod nasa 21. So, rectangular shape. May konti lang na difference sa likod. So, napakaganda pong property nito. Dahil nga naman siya, accessible road siya. Cemented road yung papunta rito.
Ito sa likod, may sakto na konti na lang naputol yung semento niya. So, siguro sa susunod na ito, masisemento. Dito nagtanim siya dati ng dito, sili, okra. Ayan. So, ibibenta na po niya. Hindi niya po na maharap. Tanim. Tuloy mga kapitbahay na po yung may-ari ng mga kambing. Ayan, may star apple pa po pala siya rito sa likod. Pwede ka rin pong maglagay ng bahay dito, ma'am, sir. Tahimik. Walang kapitbahay. Pero dati dito sa part na to nagtaalaga po siya ng manok. Yung ng manok dati, yung paitlogin. So ang ganda pong pag-alagaan talaga rito. Tapos yun naman native na manok. Doon siya nag-alaga. Sa harap mga kambing, baboy, yan, pinaghalo-halo niya doon. Ito po yung boundary. Basta yun, diretso po yun, yung bakod natin. Diretso po. Yan. Sa may kawayan. So, puntahan po natin yung kalsada. Ito po kasing part na to sa kanila pero nabenta na po. 1,190 square meter. Siguro yung boundary po ng property na to sa kagitnaan ng kawayan. Manakita po kasi yung muhon dyan dati. So, hindi pa naman dinevelop nung natin nito. So, someday may kapitbahay na rin po kayo dito sa dulo. Tsaka may kuryente din po dyan. Meron din naman kapitbahay dyan. Kaso, isa lang siya. Tapos bandaron na marami na din po. So, dalawa po ang exitan. Itong property. Dalawa ang pwedeng entrance, pwedeng exit. Medyo nakidaan lang tayo dito, ma'am, so hindi po itong property. Kasi dito po yung isang gate. Ayan, ito po yung kalsada. Ayan po yung kalsada, sinasabi ko, naputol na dyan. Ayan, may kapitbahay tayo dyan. May kuryente na rin po dyan. So, ito yung property, yung dulo ng property. Ang ganda pong pag-alagaan talaga ito. Retirement, maganda to. Habang mura pa. Ayan po yung muhon pala. Mahati talaga yung kawayan. Tapos din na rin po yung boundary natin. Ito barangay road po, nakakasulat po sa kanilang lot plan. Ayun. Doon, maluwang po talaga ito. 21 Ayan po. Nakikita nyo po yung tubo. Tubo na rin po ang tapos may mga bakal sa taas. So, tibay-tibay din. Yan, ulitin ko po. 4,068 square meter. Dito po sa bayan po ng Balungaw. Pagandang gawing farm. Along Barangay Road. May frontage po na 26 sa harap, sa likod 21. Back to back road. May kuryente. May deep well na rin. Sa Nawasa, meron na po sa Bungad, pero wala pa dito sa part na to, pero pwedeng magpalagay. Ang asking ni seller dito, ang price pala 1.5 talaga siya, pero all in po hanggang transfer, murang-mura po siya. Siya na po bahalang mag-transfer sa pangalan niya. So pwede siyang mag-down ng mas malaki para pagpaayos. Tapos pag naayos na yung papers, full payment. Kasi ganun naman talaga po hanggang di po lumalabas yung papel, di po full payment. Ayan, bayan po ng Balungaw, Pangasinan.
Sana magustuhan nyo itong property na inaalok ko ngayon sa inyo. Ayan. Taniman po ng palay, gulay, mais, lagaan ng manok, kambing, baka. Ayan, pwede dito. May mga saging tayo dyan. Ayan po. So yung length, lalagay ko na lang sa description box. Pero hindi naman siya kahabaan. Mga 64, ganyan. Hindi umabot ng mga 100 siguro. Ganyan. Yun, maraming salamat po. Sana magustuhan nyo. God bless po sa ating lahat.